Kabanata 206. Ikaw Minnie. Tapos na tayo, you hear me. Wala na akong kinalaman sa iyo o sa pamilya mo, kaya umalis ka na. Umalis ka na agad. Walang pag-aalinlangan na hinabol siya ni Diana. Mula nang pinalayas siya ni Hugo sa mansion ng Smith, nawala ang kaunting pagmamahal na natitira sa kanya. Diana. Ayaw ng matanda na sumuko ng ganon-ganon lang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tuluyang lumuhad sa harapan niya. Diana, hindi ako babangon hanggat hindi mo ako pinapatawad. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Kung gayon ay maaari kang lumuhad dito magpakailanman. Wala akong pakialam. Nagalit si Justin nang makitang hinahaplos ni Hugo si Diana sa kanyang karaniwang walang kahihiyang gawain. Dahil hindi titigil ang mga Smith para bawiin siya sa kabila ng tahasan nilang pagtataksil, wala nang nakitang dahilan si Justin para magpakita pa sa kanila ng paggalang. Nahuli ni Hugo ang sarili bago niya binibigkas ang ibang pangalan ni Justin sa harap mismo ni Diana. Ang nakamamatay na titig mula sa kanyang apo na lalaki ay nagpalamig sa kanyang gulugod, at agad niyang inayos ang sarili. Justin, ako. Ihi. Off. Kung maaaring mag-freeze ang tingin, ang mga matatanda ay naging isang kasing laki ng tao na popsicle doon at pagkatapos. Gusto kitang mawala sa paningin ko sa loob ng 10 segundo. Ang iyong oras ay magsisimula na ngayon, sabi ni Justin. Yes, sir. Agad-agad, sir. Agad-agad. Naging halaya ang mga binti ni Hugo nang makasalubong niya ang tingin ni Justin. Himala, nagawa niyang bumangon at tumakbo palayo sa kabila ng pagkakaroon ng jelly legs. Ang pag-iisip na manatili ng ilang sandali ay natakot sa kanya. Matapos magmadali ang kanilang ama upang iligtas ang kanyang sariling balat, alam ni na Ezra at Miguel na hudyat na rin nilang umalis. Taglit silang tumingin kay Justin bago tumalikod para madapa. Natakot sila, ngunit nais din nilang iligtas ang kanilang balat. Ilang sandali pa, muling namayani ang katahimikan sa sala. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Justin, may nakikita ba ako dito? Mukhang natatakot sila sa iyo. Curious na tumingin si Diana sa asawa. Kung tutuusin, hindi siya makapaniwala na si Hugo ay magmumukhang takot na takot. Tino ang nakakaalam. Nagkibit balikat siya. Hindi naman sila natatakot sa akin, kumbaga. Takot sila sa King of War. Ang hari ng digmaan ay talagang pumasok. Nagtataka siyang tumitig kay Justin matapos marinig ang tungkol doon. Si Justin talaga ang nagpatulong kay Zachary. Ang hari ng digmaan. Oo. Tumango siya. Paano mo pa inaasahan na ililigtas ko ang buong pamilya Smith? Hindi ko kayang mag-isa. At ang mga Turner. Marami pang tanong si Diana, ngunit nag-aalangan siyang pag-usapan ito. Nag-aalala pa rin siya kung ang mga Turner ay patuloy na maghihiganti sa kanila. Wala na. Nabura. Nabura sa mapa ng Jazza. Ngumiti si Justin. Pinagalit nila ng walang kabuluhan ang hari ng digmaan, at ito ay nagdulot ng kanyang galit. Dinurog niya ang mga ito. Kaya ngayon malaya ka na sa banta nila. Wala na sila. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Diana sa gulat. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala, at naiintindihan naman niya iyon. Maging ang gobernador ay kailangang tumapak ng bahagya sa paligid ng Turners. Gayunpaman, inalis sila ng hari ng digmaan na para bang sila ay isang grupo lamang ng mga inconsequential na insekto. Iyan ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang hari ng digmaan ay isang ganap na powerhouse. Oo. Wala naman akong dahilan para magsinungaling sa'yo, diba? Ngumiti si Justin sa kanya, pagkatapos ay tumingin siya kina Margaret at Connor na nagtatago pa rin sa labas ng pinto. Huwag mo lang kunin sa akin. Tanungin mo yung mga lalaki dyan. Takot pa rin silang pumasok, ngunit wala silang pagpipilian matapos silang tawagin ni Justin. Totoo naman. Totoo ang lahat. Hindi nagsinungaling sa iyo si Justin. Magkahalong damdamin si Connor tungkol sa pagtawag kay Justin sa kanyang pangalan ng casual. Mula nang malaman niya kung sino talaga ang huli, hindi na siya nang ahas na banggitin ang pangalan niya ng malakas. Nababaliw na talaga ako kung tawagin ko siya sa totoong pangalan niya. Tiasar ay iyon mismo sa laman. Maaari niyang lipulin ang pamilya ko anumang oras na gusto niya. Siyempre, hindi ko sasabihin ng malakas ang pangalan niya. Ito ay tulad ng kontrabida sa super sikat na franchise na iyon. Justin. Biglang tumawag si Diana. Oo. Salamat. Tumitig siya sa lupa at mahinang sinipa ang gilid ng mesa.
At sorry, kailangan mong linisin ang kalat ko para sa akin. Hindi niya magawang tingnan ito sa mata nang sabihin niya iyon. Kung tutuusin, wala siyang ginawa kung hindi magdulot ng sunod-sunod na problema para sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi naman galit si Justin. Ano bang sinabi ko sa'yo na magpasalamat ka? Hindi mo kailangang gawin iyon, alam mo ba? Pinalo niya ang ulo niya. Ito ang makukuha mo sa hindi mo pagpansin sa sinabi ko. Tumigil ka sa pagsasabi ng salamat sa akin. Ray, masakit. Tinakpan niya ang kanyang ulo at sinama ng masamang tingin si Justin. Iyon ay medyo literal ang punto. Masaya niyang hinaplos ang ulo niya. Hindi ito magiging isang aralin kung hindi. Inilibot ni Diana ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang mga magulang. Gutom na siguro kayo, no? Magluluto ako ng makakain mo. Tatayo na sana siya at pumunta sa kusina, ngunit ang kanyang ina, na nagtatago pa rin sa likod ng pinto, ay natakot. Ayos lang, sweetie. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang anak. Manatili ka lang dyan. Hayaan mo akong hawakan ito. Tatanggi na sana si Diana, ngunit hindi siya bibigyan ni Margaret ng ganoong pagkakataon. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina pagkatapos niyang sabihin sa kanyang anak na maupo kung sakaling may mangyari pa. Tutulungan ko rin ang nanay mo. Sumunod si Connor sa kusina pagkatapos ng kanyang asawa. Muli, si Justin at Diana na lang ang naiwan sa sala. Laking gulat ni Diana nang mag-alok talaga ang kanyang ina na magluto sa halip na hayaan siyang magluto. Anong problema ng nanay ko? Si Margaret ay hindi man lang humakbang sa kusina para maghugas ng pinggan, lalo pat magluto. Ang kanyang ama ang nag-aasikaso sa karamihan ng mga gawaing bahay, habang si Justin naman ang kukuha ng iba pang matumal. Hindi niya itinaas ang isang daliri para tumulong gaano man sila kabisi. Anong nangyari doon? Bakit bigla na lang niya gustong magluto? May nangyari ba? Isang bagay na hindi ko alam. Sino ang nakakaalam? Baka nagugutom na siya. Ang gutom ay maaaring magbago ng mga tao, alam mo, si Justin ay gumawa ng isang random na dahilan, ngunit ang kanyang layunin ay ang makipagsiksikan ng mas malapit kay Diana. Nang maabot na niya ito ay mabilis niya itong niyakap. Ramdam niya ang init nito sa balat niya, at ramdam niya ang mga braso nito na yamakap sa kanya. Mas bumilis ang paghinga ni Diana nang yakapin siya nito, at namula ang mukha nito. Makalipas ang ilang sandali, maging ang kanyang mga tainga ay pula. Anong ginagawa mo, Justin? Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito, ngunit walang saysay na subukang makatakas mula sa kanya. Gutom na ako. Matalim ang tingin niya sa mga mata nito. May gagawin si nanay sa lalong madaling panahon. Napalunok siya ng may kaba. Nako, iba ang hinahangad ko. Tumitig si Justin at inilapit ang mukha sa kanyang mukha, sa kalaunan ay lumapit ng sapat upang maramdaman ang kanyang paghinga. Si Diana ay walang magawa tulad ng isang tupa sa harap ng mandaragit nito, ngunit nagtanong pa rin siya ng isang hanggal na tanong na kinakabahan, ano ang nasa isip mo? Isang merienda. Tinalubong siya ni Justin at tinikom ang bibig ng halik. Pungol ni Diana bilang pagtutol habang hinahalikan siya nito. Tinubukan pa niyang magpumiglas at lumaban, ngunit walang resulta. Imposibleng palayain niya ang sarili. Lalong nagdilim ang pulang kulay ng mukha niya. Bitawan mo ako, Justin. Makikita tayo ni na Papa at Mama. Pilit siyang tinutulak ni Diana, ngunit habang pilit niyang ginagawa ay mas humihigpit ang yakap nito sa kanya. O hindi. Sa tingin ko hindi nila gagawin. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig gamit ang kanyang dila at tuluyan na siyang napatigil sa pagsasalita. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, hindi siya makapagsalita, kahit anong pilit niya. Sa huli, nakakagawa lang siya ng mga muffled sound para sabihin sa kanya na gusto niya itong itigil. Hindi ginawa ni Justin ang sinabi sa kanya. Pinagpatuloy niya ang paghalik hanggang sa halos malagutan na si Diana sa kawalan ng hangin makalipas ang ilang minuto. Justin, napakakulit mo. Galit niyang tinapakan ang paa niya. First kiss ko yon. At inilayo niya sa akin ng ganon-ganon lang. Oo, pero masama ang loob ko sa'yo, at ikaw lang. Muli siyang tumingin sa ibaba at pinatahan siya ng isang halik. Kabanata 207. Ang landas patungo sa kamatayan. De La Cruz Residence, Yaleview. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip sa buong tirahan na umaakit sa mga wind chimes na kantahin ang kanilang kulay pilak na kanta.
Ito ay dapat na maging isang magandang melody, ngunit lamang ng kalagim-lagim na ibinigay ang sitwasyon. Isang matandang lalaki na may kulay abong damit ang nakaupo sa gitna ng pangunahing bulwagan, ang kanyang noo ay nakakunot ng mahigpit. Siya ay may marangal na hitsura sa kanyang mukha na nagbigay inspirasyon sa takot mula sa kanyang mga kaaway, ngunit lakas ng loob sa kanyang mga kapanalig. Nagbabasa siya ng The Beast Hunter's Bizarre Adventure na may isang tasa ng bagong timplang tsaa sa kanyang harapan. Tahimik na kumulo ang singaw nito sa hangin. Nang matapos niya ang pahina at lilipat na sana sa susunod, biglang pumasok ang isang taong nakasuot ng servant. Parang natarante siya at natatakot. Pagpasok niya, mabilis siyang lumuhad sa harap ng matanda at nagulat, nakatanggap kami ng nakababahalang balita sa Jazza, sir. Isang nakakabagbag damdaming piraso din. Ano ang iyong problema? Ibinaba ng matanda ang kanyang libro at sinulyapan ang katulong na may kalmadong tingin na parang malalim na asul na dagat. At habol ka ng hininga. Huwag magpanik. Hindi ka nagmamadali. Nang marinig niya ang balita, naunawaan niya kung bakit nagmamadaling dumating ang alipin. Sir, ang mga Turner. Ang mga Turner ay nabura. Bawat isa sa kanila. Anong sinabi mo? Bumagsak ang mukha ng matanda nang marinig niya ang balita, at ang kalmadong tingin niya kanina ay napalitan, minsan-minsan, ng isang bagyo ng pagpatay. Ang mga Turner ay nalipol. Ang mga Turners. Yung sa Jazza. Saan mo narinig ang tungkol dito? Ang mga Turner ang pinakamakapangyarihan sa 4 na kilalang pamilya sa Jazza. Tinatawag sila ng mga tao doon bilang opisina ng bise-gobernador. Maging ang tunay na gobernador ay kailangang lumayo kapag sila ay kasama. Ganyan ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayon sila ay ganap at lubos na nalipol. Sino o ano ang nagtataglay ng ganoon kalaking kapangyarihan upang maisakatuparan ang gawaing iyon? Kahit na ang hari ng digmaan mismo ay hindi kayang gawin ang gawaing iyon sa isang kapritsyo lamang. Nangangailangan ako ng higit pang mga sagot. Sir, natanggap namin ang balitang ito mula sa opisina ng gobernador sa Jazza. Tinitigan ng mabuti ng katulong ang matanda at sumagot, ang boses nito ay bulong lamang, sinabi ng mga tauhan doon na nakita nila mismo ang Cardinal King of War na pinangunahan ng 100,000 Fang Dragon Guards at nagdulot ng bloodbath sa opisina ng gobernador. Inaresto nila ang bawat taong konektado sa Turners at agad silang binaril. Terence. Napakunot na naman ang noo ng matanda sa pagbanggit ni Terence. Hindi pwede yon. Ang Cardinal King of War at ang kanyang hukbo ng Fang Dragon Guards ay dapat na nakatalaga sa King's Hinton. Ano ang dahilan kung bakit sila umalis sa kanilang tungkulin upang pumunta sa isang krusada sa Jazza? Ang mga hari ng digmaan ay nakatalaga sa 4 na magkakaibang rehiyon ng bansa. Hindi sila dapat umalis sa kanilang mga istasyon sa anumang pagkakataon, maliban kung si Ozure mismo ang naglabas ng utos. Ang sino mang lumabag sa paniniwala ay ituturing ng mga rebelde at gagamitin ang matinding karahasan sa kanila. And that begs the question, bakit biglang sumulpot si Terence sa Jazza kasama ang kanyang hukbo? At bakit siya nagbuhos ng maraming dugo sa opisina ng gobernador? Hindi maaaring, iyan ay kakatwa. Sa sandaling iyon nang may naisip na nakakatakot na ideya ang matanda. May nakita siyang takot sa mukha niya saglit, pagkatapos ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. May sinabi pa ba sila tungkol sa bagay na iyon? Casual na kinuha ng matanda ang kanyang tasa ng tsaa at hinaypan ito. Maaaring siya ay mukhang kalmado tulad ng isang pipino, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang tsaa ay halos tumilapon sa tasa. Opo, Ginoo. Hindi lamang pinangunahan ng Cardinal King of War ang kanyang hukbo ng Fang Dragon Guard sa isang krusada laban sa opisina ng gobernador, pinatay pa nila ang maraming tao sa tirahan ng Vanquisher King of War. Dahil sa kanyang mga aksyon, nasa state of lockdown pa rin si Jazzona. Walang kahit isang kaluluwa ang makapasok sa probinsya. Ginawa niya pa yon. Nang sa wakas ay matanggap ng matanda ang nakakagulat na impormasyon, hindi na niya napigilan ang mahigpit na paghawak sa kanyang tasa ng tsaa. Nahulog ito sa sahig, nagkapira-piraso. Ang ilang mga shards ay gumuho pa sa isang maliit na bante ng alikabok. Nakita ko. Ito talaga ang kagustuhan ni Ozure mismo. Mukhang natakot ang matanda habang inaalala ang mga madilim na araw ng paghahari ni Ozure.
Kung hindi dahil sa aksidenteng pinalaya ni Ozure ang kanyang pamilya, nalunod na sana sila sa mga talaan ng kasaysayan ng pamunuan ng 4 na Ozure guards ang kanilang hukbo sa isang digmaan. Ilan sa mga hari ng digmaan ang nasa Jazza ngayon. Bukod kay Terence at sa hukbo niya. Tinubukan ng matandang lalaki ang kanyang makakaya upang magmukhang kalmado, ngunit ang nanginginig niyang mga kamay ay nagtaksil sa kanyang tunay na nararamdaman, takot. Dorian, ang Excalibur King of War. Ibinaba ng alipin ang kanyang ulo. Pinamunuan niya ang kanyang hukbo ng 6 Dragon Guards at ikinulong ang lungsod, ipinagbabawal ang sinuman na pumasok o lumabas ng Jazza. Ano? Maging ang Excalibur King of War ay naroon. Akala ng matanda ay hindi na siya mas mabigla, ngunit nagkamali siya. Mula ng pamunuan ni Ozure ang mga hari ng digmaan upang puksain ang mga kaaway ng bansa at magdala ng kapayapaan, ang hari ng digmaan ng Excalibur ay hindi pa nakaalis kahit isang hakbang paalis sa Mycona, ang lugar kung saan siya dapat naruroon. Nagbabantay. Higit pa rito, ang Mycona ay tahanan ng maalamat na Northern Crimson Prison. Ito ay isang kilalang lugar na ikinulong ang pinakamaruming mga kriminal, kabilang ang mga nangungunang mamamatay at terorista mula sa buong mundo. Ang isang serial killer na pumatay ng hindi bababa sa halaga ng isang maliit na nayon ay ikulong sa isang maximum security na bilangguan sa ibang lugar. Gayunpaman, ang isang kriminal na ganoon kalaki ay nasa pinakamababang baitang ng hierarchy ng Northern Crimson Prison. Ngunit ngayon ang Excalibur King of War ay talagang umalis sa Mycona, at dinala rin niya ang kanyang hukbo. Paano kung may riot na magaganap sa kanyang pagkawala? Hindi ba siya nag-aalala sa posibilidad na magkaroon ng ganoong pangyayari? Opo, Ginoo. Ibinaba pa ng alipin ang ulo. Naka-lockdown pa rin si Jazz habang nagsasalita kami. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na ang mga Fang Dragon Guards ay nagtanggal ng hindi mabilang na mga aristokrata. Sino pa ang nandoon? Malamig na tanong ng matanda. Ang tenyente ng Thunder King of War, Reaper. Pinamunuan niya ang isang hukbo ng 50,000 Eagle Dragon Guards. Isinasara din nila ang lungsod. Ang Thunder King of War. Kane Dunst. Kakakuha pa lang ng matanda ng isang bagong tasa ng tsaa, ngunit ang pagbanggit sa Kane na sangkot sa bagay na ito ay naging sanhi ng kanyang kamay. Ibinagsak din niya ang pangalawang tasa ng tsaa. Napayuko ang alipin dahil sa malakas na pagbagsak, at ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto. Nakita ko. 3 sa 4 na hari ng digmaan ang naroroon, pagkatapos ay ipinapalagay ko na naroroon din ang Vanquisher King of War. Malamig na tanong ng matanda sa utusan. Opo, Ginoo. Pinangunahan ni Zachary ang 100,000 Divine Dragon Guards at nilipol ang lahat ng pamilyang may koneksyon sa mga Turner. Lahat sa isang gabi. Ang mga Turner ay ganap na nalipol, at lahat ito ay salamat kay Zachary. Sabi ko na nga ba? Hindi na nagulat ang matanda nang marinig niyang nagpaulan si Zachary ng pagkasira sa napakaraming pamilya. Kung tutusin ay manhid na siya dito. Dahil nandoon lahat ng iba pa niyang kasama, it was a given that Zachary must be present. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung bakit nasa Jazza ang lahat ng hari ng digmaan. Nandyan ba talaga sila para parusahan ang mga Turner at ang mga kaakibat nilang pamilya? Para ipakita kay Jazza ang kanilang lakas. Ang pamilyang Turner ang pinakamalakas sa 4 na kilalang pamilya sa Jazzona, ngunit wala sila sa harap ng lakas ng Vanquisher King of War. Kaya bakit lahat ng 4 na hari ay ipinatawag? Ang pamilya Turner ay wala sa kanila. Makinig at makinig kang mabuti. Putulin ang lahat ng koneksyon kay Jazza, at bigyan ng babala ang lahat sa pamilya na huwag nang pumasok sa Jazza. Sa pinakakaunti, huwag nang pumasok sa lungsod na iyon sa susunod na 3 taon. Kung sino man ang lumabag sa panuntunang ito, sila ay masusumpungan ng pinakamasakit na parusa. Taglit na napagdesisyonan ng matanda na putulin na niya ang ugnayan ng kanyang pamilya kay Jazza. Kahit na sila ay nagsaset up ng perpektong yugto para sa kanilang pagtaas sa Jazza at nagtanim ng hindi mabilang na mga pawn, ito ay walang kabuluhan. Malinaw na pinaulanan ng lahat ng hari ng digmaan ang alon ng pagkawasak sa utos ni Ozure. Ang matanda ay sapat na matalino upang makita sa pamamagitan ng iyon, o hindi siya ay may kakayahang pangunahan ang De La Cruz S. Opo, Ginoo. Kinuha ng katulong ang kanyang utos at tumayo. Gayunpaman, bago siya lumabas ng silid, huminto siya at lumingon. Paano ang Turners? Dinala nila ang kapalarang ito sa kanilang sarili. Sila lang ang may kasalanan dito.
Bumagsak ang mukha ng matanda. Kung maaaring mag-freeze ang hitsura, ang buong silid ay naging isang freezer. Nanginginig ang katulong. Tila mismo ang tumawid sa Ozure. Walang pinagkaiba iyon sa pagpirma ng death warrant. Madali rin sana tayong sirain ni Ozure kung susubukan nating tawirin siya, lalo na ang mga Turner. Kabanata 208. Mangyaring bumalik. Nanatili ang mabahong amoy ng dugo sa hangin ng Jasona habang pinaulanan ng mga hari ng digmaan ang kamatayan at paghihirap sa mga tumawid sa kanilang Panginoon. Kamismong gabing iyon, ang pamilya Turner, pinuno ng 4 na kilalang pamilya ni Jazza, ay naalis. Ang balita ay bumagyo sa buong lungsod na yumanig sa lahat. Wala sa kanila ang nag-asa na ang isang higanteng tulad ng mga Turner ay mapapawi ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, hawak nila ang isang malaswang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Higit sa lahat, nagtaka ang mga mamamayan ng Jazza kung sino ang nasa likod ng massacre. Naisip nila na ang mga Turner ay maaaring tumawid sa isang nakakatakot, ngunit wala silang ideya kung sino ang misteryosong karakter na iyon. Ang alam lang nila ay wala na ang mga Turner. Nawala sila sa isang gabi. Habang ang mga mamamayan ay nag-iisip at gumagawa ng kanilang sariling mga teorya tungkol sa kapalaran ng mga Turner, ang lockdown sa Jasona ay inalis, at ang hukbo ng Anima Dragon Guards ay umalis sa lungsod na nagpapahintulot na ito ay muling magbukas sa publiko. Ang hukbo ng Fang Dragon Guards ay minasacre ang lahat sa opisina ng gobernador at nawala ng walang bakas ng sumiklab ang bukang liwayway. Parang hindi sila nagpakita noon. Ang Divine Dragon Guards, na namuno sa krusada laban sa mga rebelde sa Jasona, ay bumalik sa kanilang base militar sa pamumuno ni Zachary. Tahimik na umatras ang mga gwardya na para bang hindi naganap ang pagdaloy ng dugo noong nakaraang gabi. Kahit na inalis ang lockdown sa buong lungsod sa huli, isang rehiyon ang nanatiling naka-lockdown, Jadeboro. Si Teniente Reaper at ang kanyang hukbo ng Eagle Dragon Guards ay nakatayo pa rin sa harap ng mga tarangkahan ng Jadeboro na nagbabawal sa sinuman na pumasok o lumabas ng lungsod. Dahil sa kanilang mga aksyon, ibinukod nila ang lungsod mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang tirahan ng commander ng militar, Jadeboro. Nakaupo si Justin sa gitna ng sala habang nakatayo sa harapan niya sina Terence, Zachary, at Dorian. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na umupo sa harapan niya. Hindi bago niya sinabi sa kanila. Si Randall, ang alkalde ng Jadeboro, ay hindi man lang karapat-dapat na makasama ang mga hari ng digmaan at si Ozure mismo. Kailangan niyang magbantay sa may pintuan. Wala man lang siyang pribilehiyo na maging errand boy nila. Bumalik sa silid, humigop ng kaunti si Justin ng tsaa at kinawayan ng mga hari ng digmaan pababa. Umupo. Opo, Ginoo. Ang mga hari ng digmaan ay nag-obligado at naupo ng tuloy-tuloy, na parang sinanay nila ito ng 1,000 beses noon. Ito ay perpekto, at walang isa sa kanila ang umupo ng mas mabagal o mas mabilis kaysa sa isa. Kumusta ang sitwasyong iyon sa Beshaye? Tanong ni Justin. Sir, umatras na ang mga rebelde sa West Region. Hinahabol pa rin sila ni Kane. Tumayo si Zachary. Kahit anong gawin niya, amoy disiplina at militar. Umupo. Kumunat ang noo ni Justin sa kanya. Hindi mo kailangang tumayo kapag kinakausap mo ako dito. Nasa Jadeboro kami, hindi Azure's office. Paumanhin, sir. Ito ay, isang ugali sa puntong ito. Napakamot ng ulo si Zachary. Gayunpaman, kung sila ay nasa opisina ni Ozure, hindi man lang siya maglalakas loob na tumayo sa harapan ni Justin, huwag mag-isa na maupo. Lumuhad siya sa harap ng kanyang amo. Sabihin kay Reaper at sa kanyang hukbo na bumalik sa Beshaya. Gusto kong maputol ang rebelyon sa West Region sa loob ng 1 buwan. Pigo ako, at si Kane ay magsisilbi ng oras sa Northern Crimson Prison. Dorian, dapat kang magbantay kapag nangyari iyon. Kung aalis siya sa bilangguan ng walang utos ko, baliin ang kanyang mga paa. Kalmado ang itsura ni Justin nang sabihin niya iyon, na para bang sinasabi lang niya sa lahat na ibili siya ng frappuccino sa Starbucks. Ito ay parang bulong ng dyablo sa mga hari ng digmaan, at ang kanilang mga binti ay naging halaya. Walang sino man sa Chania ang nagyayabang na baliin ang mga binti ng hari ng digmaan. Walang iba kundi si Ozure, bagamat inilabas niya ito bilang utos. Opo, Ginoo. Agad na tumayo si Dorian, tila walang natutunan sa lesson ni Zachary kanina. I told you, hindi mo na kailangan tumayo. Anong bahagi niya nang hindi mo maintindihan?
Tinaman siya ng tingin ni Justin, at mabilis na napaupo si Dorian sa gulat. Wala siyang pag-aalinlangan na ilalagay siya ni Justin sa ringer kung hindi niya gagawin. Ibabalik ninyong lahat ang unang bagay bukas ng umaga. Kalmado silang tiningnan ni Justin. Tapos na ang negosyo mo sa Jazanais. Pero, sir. Nagkatinginan ang mga hari ng digmaan, at nakita nila ang pag-aalinlangan sa mga mata ng isa't isa. Obviously, may iniisip sila, pero nag-alinlangan silang pag-usapan iyon. Ano ito? Mag-usap. Pumunat ang noo ni Justin. Huwag kang magdadaldal. Lalaki ba kayo o hindi? Opo, Ginoo. Si Dorian ang unang sumagot. Siya ay hindi isang taong matibay, at alam ng lahat sa tropa na siya ay masungit. Mabilis siyang bumangon para lamang lumuhad sa harap ni Justin. Sir, nais naming hilingin na bumalik ka sa Azores office. Kailangan namin na pangunahan mo kami sa labanan muli. Pagkatapos gawin ni Dorian ang kanyang kahilingan, sumunod si Zachary at lumuhad sa harap ni Justin. Ako rin, sir. Pakiusap buong kabab ang loob naming hinihiling na bumalik ka sa opisina ni Azure. At ako rin, sir. Mapagpakumbaba naming hinihiling na bumalik ka sa opisina ni Azure. Lumuhad din si Terence kay Justin tulad ng mga kasamahan niya. Matapos silang pamunuan ni Justin sa epikong krusada, isang taon na ang nakararaan at nagdala ng kapayapaan sa lupain, nanatili siya sa Northern Crimson Prison hanggang kamakailan. Ni minsan ay hindi pa nila nakakausap si Justin sa nakalipas na taon, lalo pa ang pagkikita nila. Ang Northern Crimson Prison ay isang independenteng institusyon, malaya sa utos at pamumuno ng Kings of War. Si Azures office lang ang sinunod nila at wala ng iba. Maging ang mga hari ng digmaan ay kailangang taglayin ang selyo ni Justin at makuha ang pag-aproba ng warden kung nais nilang pumasok sa mga tarangkahan ng bilangguan upang salubungin ang kanilang commander. Iyon lang ba ang gusto mong pag-usapan? Kalmado silang tiningnan ni Justin. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot nilang tatlo. Mapagpakumbaba naming hinihiling na bumalik ka sa Azures office, sir. Kung iyon ang kahilingan, kung gayon. Tinanggihan niya ang kanilang kahilingan nang hindi man lang nag-iisip, kung gayon ay wala nang masasabi pa. Sir. Gustong hikayatin ni Zachary si Justin, ngunit pinigilan siya ng huli. Desisyon ko iyon. Hindi ko natatangkain pang manghihikayat ang sinuman sa inyo. Ito ang pinaghandaan ko noong nagdesisyon akong umalis 1 year ago. Noong nakaraang taon, pinamunuan niya ang kanyang mga Azure Guard sa isang krusada upang puksain ang lahat ng mga rebelde at pagbabante sa loob at labas ng bansa, na nagdadala ng kapayapaan sa lupain. Matapos italaga ang mga gwardya bilang hari ng digmaan upang protektahan ang bansa, gumawa siya ng isang desisyon na ikagugulat ng lahat. Umalis si Justin sa Azures office, pinutol ang lahat ng ugnayan sa institusyon. Nang makarating ang balita sa mga hari ng digmaan, iniwan nila ang kanilang mga hukbo ng Azure Guards at lumuhad sa harap ng kanyang tirahan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Kahit iyon ay hindi nagawang baguhin ni Justin ang kanyang desisyon. Walang sino mang kaluluwa ang nakakaalam kung bakit siya gumawa ng ganoong biglaang desisyon, ni hindi nila naunawaan kung bakit siya umalis. Ang alam lang nila ay nawala si Azure nang walang bakas simula noong araw na iyon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung ano ang kanyang ginawa. Hanggang sa ilang buwan na ang nakalipas. Tinabi sa kanila ng warden ng Northern Crimson Prison na si Justin ay nakatira sa kulungan noong nakaraang taon. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok si Randall na may dalang tray na pinalamutian ng teapot at ilang tasa. "Yes sir, lumamig na ang tsaa. Hayaan mong palitan ko sila para sa iyo." Naging halaya ang mga binti ni Randall nang makita niyang nakaluhod sa lupa ang Kings of War. Itinali nito ang kanyang dila at nahirapan siyang makabuo ng magkakaugnay na pangungusap. Mga Diyos. Ang mga hari ng digmaan. Mga praktikal na Diyos sila. Kami ay walang iba kundi mga insekto sa harap nila. Ngayon nakaluhod sila. Kay Justin. At hindi man lang sila tumitingin. Hindi nakakailanganin iyon. Tumayo si Justin at mahinahong tumingin sa mga hari ng digmaan. I will be held my wedding in Jadeboro soon enough. Lahat kayo ay maaaring dumalo kung gusto ninyo, ngunit kung ang sinuman sa inyo ay subukang hikayatin akong muli, pagkatapos ay pakinggan ang aking mga salita, hindi kayo malugod na tinatanggap. Umalis si Justin sa silid ng hindi nagsasalita, naiwan ang mga hari ng digmaan na nakaluhod pa rin sa lupa.
Pinaalis nila siya ng malakas, inaasahan namin ang iyong paglalakbay, sir. Kabanata 209. How dare you? Pagkaalis ni Justin sa tirahan ng commander ng militar, isang misteryosong panauhin ang dumating sa Edenic Heights. Isang itim na Rolls-Royce ang dahan-daang sumakay sa kapitbahayan patungo sa No. Isang villa. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng villa, at may nagbukas ng pinto. Lumabas sa kotse ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Madilim ang mukha niya na lalo lang umitim nang tingnan niya ang No. Isang villa. Pagkatapos ay pinindot niya ang doorbell. Pinasag ng tunog ang katahimikan, at dumating si Diana para buksan ang pinto. Kamusta? Paano kita matutulungan? Nandito ako para kay Justin de la Cruz. Justin. Tumingin siya sa kanya ng may pagdududa. Wala siya ngayon. Hindi bale. Kaya ko siyang hintayin. Masungit na pumasok ang lalaki sa villa at hindi pinansin ang pagtatangka ni Diana sa isang protesta. Nang sinubukan niyang pigilan siya, ilang matipunong lalaking nakaitim ang mabilis na tumayo sa harapan niya, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Anong gusto mo? Naisip niya na ang mga lalaking nakaitim ay mapanganib, at ang kanyang isip ay sumisigaw sa kanya, na nagsasabi sa kanya na palayasin sila. Umalis ka sa bahay ko ngayon, o tatawag ako ng pulis. Huwag kang mag-alala, ginang. Hindi kita sasaktan. Kalmado siyang tiningnan ng lalaki habang kinakawayan ng mga lalaking nakaitim. Pumayag sila at mabilis na umatras palayo kay Diana. Sino ka? Pumunta siya sa isang sulok at tahimik na hinawakan ang kanyang telepono gamit ang kanyang kanang kamay. Kung ang lalaki o ang kanyang mga alipors ay nagbigay sa kanya ng anumang dahilan upang maniwala na sasaktan nila ang sinuman, tatawag siya kaagad ng pulis. De la Cruz din ako. Tommy de la Cruz. Kamag-anak ako ni Justin. Casual na umupo ang lalaki sa sofa, na para bang siya ang host imbes na si Diana. Sa madaling salita, ako ang iyong tiyuhin. Nagsindi siya ng tabako. Tiyuhin. Siya ay isang de la Cruz. Ibinahagi niya ang apelyido ni Justin. Noon, natanto si Diana, ngunit nag-aalinlangan siyang nagtanong, ikaw ba ang pamilya ni Justin? Baka sabihin mo, oo. Tumango ang lalaki, kalmado pa rin gaya ng dati. Kung ganoon nga, bakit hindi pa kita nakita? Kumunat ang noo niya. 4 na taon na siyang kasal kay Justin, ngunit hindi niya pinalaki ang kanyang pamilya. Hindi kahit isang beses. At hindi pa niya nakikita ang kanyang pamilya. Kahit noong ikinasal sila, wala ni isang tao sa kanyang pamilya ang dumating sa kasal. Sa kabila ng kung ano ang maaari mong isipin, iyon ay talagang normal, ang sagot ng lalaki. 10 taon na rin akong hindi nakikita ni Justin. This is the first time we meet. 10 taon na siyang hindi nakita ni Justin. Lalong lumalim ang pagkunot ng kanyang noo, at unti-unting bumababa ang maliit na tiwala niya sa estranghero. Natural, nagsimulang makaramdam ng pagkaalarma si Diana. Paano mo mapapatunayan? Paano mo mapapatunayan na nagsasabi ka ng totoo? Hindi ko kinakailangang. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako kapag bumalik si Justin. Inilabas ng lalaki ang kanyang tabako at tumingin sa isa sa mga lalaking nakaitim. Nahanap mo na ba siya? Hindi pa po sir. Umiling ang matipunong lalaki. Nawala siya ng aming tracker. Mga walang kwentang tanga. Lahat kayo. Bumagsak ang mukha ng lalaki, at tumingin kay Diana. Tawagan si Justin at sabihing umuwi ka agad. Wala akong oras para mag-aksaya sa kanya. Hindi ko siya mahanap, walang pag-aalinlangan na pagtanggi ni Diana. Hindi siya sigurado kung nagpapakatotoo ang lalaki, kaya hindi niya gagawin ang hinihiling nito. Huwag mong subukang gumawa ng anumang bagay na nakakatawa, babae. Alam ko talaga kung ano ang iniisip mo. Humuso sa kanya ang lalaki na may masamang tingin. Mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko, o kung hindi. Nang bigyan sila ng lalaki ng kanilang pahiwatig, ang kanyang mga nasasakupan ay humakbang upang palibutan si Diana. Kung utos ng lalaki, tiyak na sasaktan siya ng mga ito. O ano? Isang boses ang nakarating sa kanila mula sa labas ng villa. Ilang sandali pa, isang binata ang pumasok upang iligtas si Diana mula sa kanya sa napipintong banta. Justin. Mabilis na pinuntahan ni Diana ang asawa sa sandaling ito ay nagpakita. Niyakap siya ni Justin at tinapik ang ulo niya. Ayos na, Diana. Nandito ako. Nandito na ako, bulong niya.
Gayunpaman, nang tingnan niya ang lalaking nananakot sa kanyang asawa, ang kanyang maamong kilos ay napalitan ng malamig at masungit na tingin. Anong gusto mo? Para ibalik ka, malamig na sagot ni Tommy. Ibalik mo ako. Humisi si Justin na parang may narinig lang siyang kalokohan. Kailangan kong maging mas tiyak katungkol sa lokasyon. Yelvio. Malamig na tiningnan ng lalaki ang kanyang pamangkin. Pumayag ang pamilya na hayaan kang bumalik sa kulungan. Hindi ako interesado. Tinanggihan ni Justin ang imbitasyon ng kanyang tiyuhin ng walang pagdadalawang isip. Tinatapon nila ako sa pamilya, pero ngayon gusto na nila akong bumalik. Hindi ako isang tao na maaari nilang utusan. Scum and be asterisk starred, ang dami nila. Kabastusan, Justin. Nagalit si Tommy sa insulto. Sa tingin mo ba ganun lang kadaling ibalik? Si Giorno ay nasangkot sa isang pagbangga ng kotse at nananatili sa isang pagkawala ng malay kahit ngayon. Kung hindi dahil doon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong bumalik dahil sa mga kasalanan ng iyong mga aksyon na nag-iisa. Ah, so that explains the sudden visit. Nasaktan ang pinakamamahal mong anak. Muling ngumisi si Justin, tila natuwa sa kawalan ng hiya ng kanyang tiyuhin. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo akong bumalik. So, pwede akong maging puppet niya, ha? O gusto mo i-donate ko ang mga organ ko sa kanya? Kalokohan yan, Justin. Hindi ako gagawa ng ganyan. Naglipad sa galit si Tommy. Ang lolo mo mismo ang gumawa ng desisyong ito. Sa tingin mo ba ay gusto ko ng isang basurang tulad mo pabalik? Sa tingin mo ba ay sapat ka na para maging kapalit ng anak ko? Ang aking anak ay ang nag-iisang tagapagmana ng prestihiyosong pamilyang De La Cruz sa Yaleview, samantalang ikaw ay isang mahirap na damuhan na ipinatapon 10 taon na ang nakararaan. Ang isang tao sa iyong kalibre ay hindi kailanman makakapantay sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ang gumawa ng desisyon na iyon. Tinitigan ni Justin ng dagger si Tommy. Mula noong araw na ipinatapon ako ng pamilya, nagpasya na silang putulin ang lahat ng relasyon sa akin. Mabuhay man o mamatay ang anak mo ay wala sa akin. Ganoon din sa kaligtasan ng iyong pamilya. Kung pumunta ka dito ngayon para hikayatin akong bumalik, pwede ka nang sumuko. Wala akong interes sa pamilya mo. Wala kahit isang onsa. Nagmarka iyon ng pagtatapos ng talakayan, gaano man ito maikli. Ayaw nang mag-aksaya ng hininga ni Justin, kaya pinalayas niya sila. Diana, paalisin mo ang mga bisita natin. Justin. Ang insulto ay ang huling piraso ng kahoy na hamampas sa apoy ng galit ni Tommy. Itinuro niya ang kanyang pamangkin gamit ang nanginginig na daliri, puno ng galit ang kanyang mga mata. How dare you assume such a brazen attitude with me? Kabanata 210. Patayin siya. Tommy, ang tanging dahilan kung bakit ka nakatayo pa rin doon at nakikipag-usap sa akin ay dahil nagpakita ako ng awa sa iyo. Inakala ni Tommy na ang kanyang galit ay matatakot si Justin sa pagpapasakop, ngunit iyon ay nagpasigla lamang sa inis ng huli. Patay ka na sana kung hindi kita tiyuhin. Nakatingin si Justin kay Tommy na parang walang iba kundi isang bangkay. Kung hindi dahil tiyuhin niya si Tommy, patay na siya sa sandaling tumuntong siya sa vilya. Tinisikap mo bang takutin ako, Justin? Humisi si Tommy, iniisip na isa lamang itong banta. Ikaw at anong hukbo? Kahit bigyan pa kita ng 10 taon, mahina ka pa rin para tumayo laban sa akin. Dahil lang sa alam mo ang ilang mga thugs sa Jadeboro ay hindi nangangahulugan na maaari mong pamunuan ang lugar. Ang kailangan ko lang gawin ay tumawag, at mawawala ang iyong backup sa ilang segundo. Chairman ng Graham Group. Ang pinakawalang awa na tao sa Jadeboro. Ang alkalde. Wala silang lahat sa harap ng mga De La Cruz. Maaari ko silang panasan lahat kung kailan ko gusto. Kahit na ang pinakamakapangyarihan at kilalang pamilya sa Jazza ay pawn lang namin. Walang magagawa ang mga thug na ito sa harap ng mga De La Cruz. Mayroon ka hanggang sa bilang ng 3. Kung makikita pa rin kita sa aking bahay, hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Binigyan siya ni Justin ng ultimatum dahil nasira ang lahat ng negosasyon. Mula nang ipatapon nila siya 10 taon na ang nakalilipas, patay na sila sa kanya. Kung hindi lang dahil magkamag-anak, na-flat na niya ang mga ito noong pinangunahan niya ang kanyang mga gwardya sa krusada sa Yaleview 3 taon na ang nakakaraan. Pinahintulutan niya ang mga De La Cruz na makaligtas sa bloodbath sa Yaleview nang ang bawat solong maharlikang pamilya ay naalis sa ibabaw ng mundo. Iniisip ba talaga nila na natatakot ako sa kanila?
Walang awa. Well, gusto kong makita ito para sa aking sarili kung gayon. Pinaliwala ni Tommy ang mga pananakot ni Justin. Humisi siya at tumingin sa matipunong lalaking nakaitim. Turuan mo siya ng leksyon, pero siguraduhin mong mananatili siyang buhay. Wala siyang silbi sa akin kung patay na siya. Opo, Ginoo. Ang mga lalaking nakaitim ay tumango at sumugod kay Justin. Halatang sinanay sila, base sa kung paano sila gumalaw. Tuwing umaatake sila, dumiretso sila sa vitals ni Justin. Kung hindi dahil sa paalala ni Tommy, sa simula pa lang ay napatay na sila. Magaling. Kahit na ang mga lalaki ay sumugod sa kanya, si Justin ay hindi nagpakita ng gulat. Malamig niyang tinignan ang mga ito at nauna, sapat lang para manatili si Diana sa likuran niya. Pagkatapos, lumundag siya sa hangin at ibinaon ang kamao sa leeg ng lalaking nangunguna sa grupo. Smack! Isang malakas na impact ang umalangaw-ngaw sa sala, at ang lalaki ay bumagsak sa lupa na may nakakasakit na langgitngot bago pa man siya makapag-react sa pag-atake. Paano ito posible? Sa sandaling nahulog ang kanyang nasasakupan, naramdaman ni Tommy ang pagkibot ng kanyang talukap. Nanlalaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Ang matipunong lalaking nakaitim ay mga propesyonal na hitmen na inupahan niya mula sa black market na may bastos na halaga ng pera. Sa mahabang taon ng kanilang propesyonal na karera, ang mga hitmen ay pumatay ng hindi mabilang na tao, at tinansya ni Tommy na sila ay ilalagay sa paglilitis para sa hindi bababa sa ilang dosenang mga pagpatay kung sila ay dadalhin sa hustisya. Kahit na ang mga espesyal na puwersa ay hindi katugma para sa kanila, pabayaan si Justin. O kaya naisip ni Tommy. Gayunpaman, ang katotohanan ay laging handang turuan siya ng leksyon habang nasaksihan niyang pinatumba ng kanyang pamangkin ang isang lalaki sa isang suntok. Ang masama pa nito, hindi rin makapag-react ang hitman na iyon. Paano ito nangyari? Habang si Tommy ay nakalubog pa rin sa kanyang pagkabigla, muling lumundag si Justin at pinalo ang kanyang kamao sa ulo ng isa pang hitman. Isang nakakabinging kalabog ang umungol sa buong larangan ng digmaan, at ang ulo ng hitman ay gamulong sa gilid bago siya nawala ng malay. Halos isang minuto matapos magsimula ang labanan, inilabas na niya ang kalahati ng mga hitman squad. Nanatili ang kalahati, ngunit ang pagkakita sa kanilang mga kasama na nakatikim ng pagkatalo ng napakabilis sa kamay ng isang nag-iisang lalaki ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Nagkatinginan sila na lalong nagpatindi sa kanilang takot. Maaaring hindi makita ng mga sibilyan tulad ni Tommy at Diana kung gaano kalakas ang mga suntok ni Justin, ngunit nakikita ng mga lalaking ito. Kahit na ang mga nangungunang hitmen sa mundo ay maaaring magpabagsak ng isang manlalaban sa isang suntok, pabayaan sila. Hindi rin magagawa iyon ng sino man nang hindi nagpapakita ng anumang paghihiganti ang kanilang kaaway, ngunit napatunayang mali sila ni Justin. Ang mga lalaking nakaitim ay biglang dumating sa isang nagkakaisang desisyon. Kailangan natin siyang patayin. Sa puntong iyon, wala na silang pakialam sa mga utos ng kanilang amo. Kung hindi sila pupunta para sa pagpatay, tiyak silang papatayin sila ni Justin ng paisa-isa. Sa sandaling ginawa nila ang desisyong iyon, muling nagkatinginan ang mga hitmen at inilabas ang kanilang mga sandata na nagpuntirya sa mga vitals ni Justin. Ang iba sa kanila ay may hawak na tatsulok na bayanita, habang ang iba ay may hawak na baril, at ang iba ay may hawak na punyal. Napakaraming sandata sa paligid, ngunit nanatiling pareho ang kanilang layunin, ang kitilin ng buhay ni Justin. Bastos. Si Justin ay nagpakita ng awa sa mga lalaki, ngunit itinulak nila ang kanilang kapalaran at sinubukang patayin siya. Ang gawang iyon ng kalokohan sa huli ay tinatakan ng kanilang mga kapalaran. Siya ay naging isang itim na silhouette habang siya ay tumalon sa hangin, hinawakan ang leeg ng isang hitman at pinitik ito pabalik. Isang kasuklam-suklam na snap ang narinig sa sala ng baliin ni Justin ang leeg ng hitman, at ang huli ay bumagsak sa lupa bago pa man siya makagawa ng ingay. Iyon ang unang kamatayan. Open fire. Nagulat ang mga natitirang hitmen dahil sa biglaang pagpatay. Laking gulat nila lalo na yung may hawak na pistol. Nataranta, hinailan niya ang gatilyo at nagpadala ng bala na lumipad patungo kay Justin. Sa sandaling hinailan niya ang gatilyo, mabilis itong naiwasan ni Justin at hinawakan ang pulso ng lalaki. Hinailan niya ito pabalik pataas, at isa pang nakakasakit na snap ang narinig ng mabali niya ang pulso ng hitman. Napasigaw ang lalaki sa sakit at ibinagsak ang kanyang pistola, ngunit nahulog ito sa mga kamay ni Justin.
Hindi kailanman maiisip ng hitman na ang kanyang huling mga salita ay isang sigaw, ngunit wala siyang oras upang pag-isipan ang bagay na iyon dahil hinailan ni Justin ang gatilyo at hinaipan ang kanyang utak. Habang tumatagos ang bala sa ulo ng lalaki, tumalsik ang dugo kung saan-saan habang umaagos ang malapot na bagay sa walang buhay na bangkay ng hitman. Naputol ang pag-ungol ng lalaking nakaitim nang bumagsak siya sa isang kalabog. Nakadilat pa rin ang kanyang mga mata sa pagkabigla at hindi makapaniwala, pinag-iisipan ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Wala kang ideya kung sino ang kinakaharap mo. Ang paggamit ng baril laban sa akin ay isang pagkakamali. Ngumuso si Justin. Inikat niya ang pistol sa kanyang daliri at pinaulanan pa ng ilang bala ang mga natitirang hitmen. Tinubukan nilang atakihin siya, ngunit bago pa man sila makalapit ay bumagsak na sila. Nagsimulang mamuo ang isang pool ng dugo sa kanilang paligid. Nang tuluyang bumagsak ang huling hitman, isang nakakatakot na katahimikan ang bomb-alot sa sala. Lahat ng mga hitmen na nagtangkang pumatay kay Justin kanina ay nakahandusay sa lupa, wala ng buhay. Si Tommy ay nakatayo sa harap ng kakilakilabot na eksena ng mag-isa, nakatitig sa kanyang pamangkin. Ang kanyang kaluluwa ay napuno ng takot at sindek. Kabanata 211. Scram. Di paano magiging ganito? Imposible ito. Tinitigan niya ang tambak ng walang buhay na mga bangkay, pagkatapos ay kay Justin. Nang magsimulang bumaon ang buong realisasyon sa nangyari, ang kanyang mukha ay napalitan ng takot. Paano ito posible? Gumagastos ako ng milyon-milyon bawat taon sa grupong ito ng mga hitmen mula sa black market. Kahit na ang mga retiradong espesyal na puwersa ay hindi makapinsala sa kanila, ngunit ngayon ay nagawa na ni Justin na patayin silang lahat. Mayroon ka hanggang sa bilang ng 3. Kung makikita pa rin kita sa aking bahay, ikaw ang susunod na makakasama sa bundok na ito ng mga bangkay. Itinutok ni Justin ang sandata sa kanyang tiyuhin. Tinitigan ni Tommy ang baril, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang maging halaya mula sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Magkagayunman, nagngangalit siya at nagtanong, "How dare you threaten me, Justin? Ako ang tiyuhin mo. Kung kukunin mo ang aking buhay dito, sasalubungin mo ang buong galit ng mga De La Cruz. Sigurado ka bang kaya mong harapin iyon?" Galit ng De La Cruz S. Humisi si Justin, pinawi ang galit ni Tommy. Sa tingin mo ba ay talagang mahalaga ako dito? Panunuya niya. Kung hindi dahil sa tatay ko, nalipol ko na ang buong pamilya. Ang pagbanggit ng kanyang ama ay nagdala kay Justin sa memory lane. Ito ay isang malamig at madilim na lugar na hindi na niya gustong balikan. Muli, sumagi sa kanyang isipan ang nakaraan na nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Noon, si Timothy, ang panganay na anak ng mga De La Cruz, ay namatay sa isang car crash. Ang kanyang asawa, si Elizabeth, ay namatay din kasama niya sa parehong kakaibang aksidente. Si Justin ay kanilang anak. Siya ay 10 taong gulang pa lamang nang mamatay ang kanyang mga magulang. Sa kabila nito, ipinatapon siya ng mga De La Cruz at pinagbawalan siya na bumalik sa Yaleview. Kamamatay lang ng kanyang mga magulang at wala siyang maasahan. Halos anumang oras ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang mga magulang nang siya ay sinaktan ng pagkatapon. Hinabol siya ng mga De La Cruz na parang basura, pinutol ang lahat ng relasyon sa kanya. Ito ay sunod-sunod na masamang balita para sa isang batang lalaki. Ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ay nakasalansan sa kanya, ngunit siya ay nagtiyaga at nakabalik sa wakas, umaatungal. Nang siya at ang mga gwardya ay dumating upang salakayin ang Yaleview, ang unang pumasok sa isip ni Justin ay ang wasakin ang mga De La Cruz. Nais niyang patayin ang bawat isa sa kanila dahil sa kasalanang nagawa nila. Sa kabila nito, pinigilan niya ang paghihiganti. Tinira niya ang lahat ng maharlikang pamilya sa Yaleview na iniwan lamang ang mga De La Cruz na hindi nagalaw. Hindi dahil sa ayaw niya, ngunit nagpasya siyang tutol dito nang makita niya ang puntod ng kanyang ama. Malinis ito, at may mga bulaklak na nakalagay sa harap ng lapida. Kahit na ipinatapon siya ng mga De La Cruz, nilinis nila ang puntod ng kanyang mga magulang. Tila isang hindi mahalagang gawain. Sa huli, ang nag-iisang kilos na iyon ay nakaligtas sa kanila mula sa napipintong kapahamakan. Gayunpaman, kung susubukan ng mga De La Cruz na itulak ang kanilang kapalaran at tumawid sa linya, hindi niya iisipin na lipulin sila. Sa tingin mo kaya mo kaming lipulin? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang banta ni Justin ay parang pinakamalaking biro sa mundo para kay Tommy.
Justin, gumising ka at amuyin mo ang kape. Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring insekto sa harap ng mga De La Cruz. Hindi mo man lang mauunawaan ang kapangyarihang hawak namin. Kahit ang mga Turner ay wala sa aming paningin, at sila ang pinakamakapangyarihan sa mga kilalang pamilya dito. Ginawa ni Tommy ang paghahayag na iyon sa lahat ng kanyang katangahan, hindi alam na ito ay maaaring magpahiwatig ng kamatayan at pagkawasak para sa kanyang pamilya. Nakakonekta ka sa Turners. Pumunat ang noo ni Justin. Oo. Mga pawn lang natin sila sa Jazza. Humisi si Tommy at tumingin kay Justin. Tapalagay mo ba ay maaari silang umakyat sa tuktok sa lungsod na ito kung hindi? Ang lahat ng ito ay salamat sa amin. Kung hindi dahil ang Kings of War ay naglunsad ng biglaang pag-atake at ibinaba ang hierarchy ni Jazz Zona, walang sino man ang makakaasa na tumayo laban sa Turners. Walang makakalaban sa atin. Mukhang ito ay isang oversight sa aking bahagi. Umiling si Justin. Hindi niya alam na ang mga Turner ay may ganoong koneksyon sa mga De La Cruz. Kung alam niya ang tungkol doon, pinawi na rin niya ang mga De La Cruz sa mapa sa operasyon noong nakaraang gabi. Hindi siya papayag na walang pamilya na kontrolin si Jazza, kahit na sino ang sumusuporta sa kanila. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Humuso si Tommy at tinignan siya ng masama. Huling pagkakataon, Justin. Babalik ka ba sa akin o hindi? Hindi ako sasama sa iyo. Walang pagdadalawang isip na umiling si Justin. Nasabi ko na sa iyo minsan. Sasabihin ko ulit. Mula nang ipatapon ako ng pamilya 10 taon na ang nakararaan, patay na sila sa akin. Mas mabuting huwag mong pagsisihan ang iyong desisyon, Justin. Ang maagap na desisyon ni Justin ay lalong ikinainis ni Tommy. Ito na lang ang pagkakataon mo para makabalik sa pamilya. At ito lang ang iyong pagkakataon na umalis sa aking paningin bago ko hilahin ang gatilyo na ito. Mahina akong tiningnan ni Justin ang mga katawan. Wala akong pakialam na ipadala ka sa impyerno. Magaling. Kung yan ang pipiliin mo, sige na. Tumingin si Tommy sa baril, nagngalit ang mga ngipin, at umalis. Pero bigla siyang tumigil at lumingon. Sasabihin ko sa lolo mo ang sinabi mo sa akin. Bago ako dumating, sinabi ko sa kanya ang isang walang kwentang wealth na hinding-hindi magiging matagumpay. Wala kang anumang tulong. Kahit napapatayin ka ng mga hari ng digmaan sa panahon ng pagdanak ng dugo sa Jazzona, wala itong kinalaman sa pamilya. Hindi namin kailangan ng basurang tulad mo. Ang pagkakaroon ng isang tulad mo sa pamilya ay isang kahihiyan sa amin. Pagkatapos noon ay umalis na si Tommy nang hindi nagsasalita. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan ng kanyang ama na bumalik si Justin dahil bahagi pa rin ng pamilya ang kanyang pamangkin, hindi sana siya dumating para kumbansihin si Justin noong una. Mula nang mabuo ang kanilang pamilya, wala ni isang lalaki ang naging live-in-in-law. Hanggang kay Justin, ganoon. Ang ginawa niya ay isang insulto sa mga De La Cruz. Sa sandaling tumalikod si Tommy para umalis, narinig niya ang malakas na putok ng baril na nagmumula sa likuran. Isang gintong bala ang kumiski sa kanyang anit bago lumipad ng mas malayo sa ere sa kanyang harapan. Kung itinutok lamang ito ni Justin ng 1 sentimetro na mas mababa, ang putok ay masisira ang utak ni Tommy. Ang napakalawak na pakiramdam ng kaginhawaan ay naging halaya ang kanyang mga binti. Natapilok siya sa threshold at bumagsak muna sa sahig. Justin. Pulang-pula ang mukha ni Tommy sa galit. Pagkatapos niyang bumangon at tumalikod para sigawan si Justin, nakita niyang muling humihila ng gatilyo ang kanyang pamangkin. Sa pagkakataong ito, nakatutok ito sa kanyang ulo. Out of my sight, malamig na ungol ni Justin. Hindi kailangan ni Tommy na sabihin niya ito ng 2 beses. Ang pag-asam ng kamatayan ay natakot sa kanya na magmadali upang iligtas ang kanyang balat. Kabanata 212. Aksidente. Sana hindi ka natakot, honey. Itinapon ni Justin ang kanyang pistola at tumalikod upang pakalmayan ang kanyang asawa. Okay lang ako, Justin. Ipinilig ni Diana ang kanyang ulo, ngunit ang matinding takot sa kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang tunay na nararamdaman. Patay na ba talaga sila? Lahat sila. Oo, sila na. Pipinatay mo sila. Bigla siyang napatingin sa asawa. Nabalot ng takot ang kanyang kalooban nang mapagtantol niya ang ginawa ni Justin. May hula siya na nakasalansan niya ang isang bundok ng mga bangkay noong panahon ng kanyang digmaan, ngunit iyon ay nasa kanyang imahinasyon lamang.
Ang makitang pinapatay niya ang isang grupo ng mga tao sa harap niya ay isang nakagigimbal na karanasan pa rin. Ang mga bangkay ay nagkalat sa buong lupa at ang mga pool ng dugo sa kanilang paligid ay nagsabi sa kanya na ang lahat ay totoo sa kabila ng kanyang iniisip na iba. Pinatay silang lahat ni Justin. Hindi mo kailangang matakot, mahal. Napansin ni Justin ang gulat ng kanyang asawa, syempre, at niyakap niya ito para pakalmayan siya. Dinala nila ito sa kanilang sarili. Karapat-dapat sila. Pero paano kung malaman ito ng mga pulis? Natatakot pa rin si Diana sa mga epekto kung matutuklasan ng mga awtoridad ang nangyari. Hinding-hindi sila makakasagabal sa daraanan ko. Ngumiti si Justin sa kanya at dinala siya sa itaas. Ihahatid na kita sa taas, honey. Kailangan mong matulog. Magpanggap na lang na panaginip lang ang lahat ng ito. Matatapos din yan paggising mo. Magkunwaring wala kang nakita. Magpanggap na hindi ito nangyari. Sisigot na sana si Diana, ngunit hindi siya binigyan ni Justin ng pagkakataong magsalita. Hinailan niya ito palapit at umakyat sa itaas. Sa sandaling umalis sila, ang Divine Dragon Guards, na nagtago mismo sa labas ng bahay, ay mabilis na pumasok upang linisin ang eksena. Wala pang isang minuto, lahat ng bangkay at dugo ay nawala ng walang bakas. Kung walang nakakaalam, parang hindi na sila nagpakita. Dinala ni Justin si Diana sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Iyon ang unang pagkakataon na pumasok siya sa kanyang silid, kahit na lumipat siya sa villa sa loob ng halos isang buwan. Tinubukan nga niyang pumasok, ngunit sa tuwing papasok siya, pipigilan siya ni Diana sa mismong pintuan, o talagang tatanggihan niya ang kanyang pag-usad. Kailangan mong bumalik. Nagsimula na namang tumibok ang puso niya nang makarating sila sa kwarto niya. Nang maalala niya ang oras na nanatili si Justin sa kanya ng magdamag, naging pula ang kanyang mukha. Bumalik ka. Bumalik saan? Tulala si Justin. Akala ko ito ang aking tahanan. Pumunta ka sa kwarto mo. Napakagatlabi si Diana. Kwarto ko. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Pero ito ang kwarto ko. Ngumiti siya. Justin, ano ka ba? Akmang sasampalin siya ni Diana, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Justin. Tinandok siya nito at nagmadaling pumunta sa kama. Nagulat si Diana doon. Gusto niyang malagutan ng hininga, ngunit nasubsob na niya ito sa kama kasama niya. Mayroon siyang hindi kapani-pani walang malambot na kama. Sa pinakakaunti, ito ay higit mas malambot kaysa sa mayroon si Justin. Oh, at ito ay talagang masarap din. May amoy itong binibini. Ang bango mula sa mga kumot ay nakikiliti sa kanyang ilong. Tinanong niya, gumamit ka ba ng anumang pabango? Hindi ko ginawa. Si Diana ay likas na umatras pa atras, ngunit kalaunan ay nataman niya ang sulok ng kama. So, ganyan ka natural na amoy. Biglang umikot si Justin at itinulak siya. Nagulat siya sa biglaan at hindi inaasahang paggalaw, nauutal siya, anong sinusubukan mong gawin? Pulang-pula na ang mukha niya, at galit na galit ang tibok ng puso niya. Ano pa bang magagawa ko? Panay ang halik niya sa labi niya. May gustong sabihin si Diana, ngunit natigilan siya ng malakas na halik ni Justin. Pilit niya itong tinutulak palayo. Gaya ng nakasanayan, kahit anong gawin niya, hindi lang siya maalis sa kanya. Ang tanging nagawa na lang niya ay isara ang kanyang mga labi ng mahigpit bilang pagtutol. Gayunpaman, walang epekto sa kanya ang mahinang protesta gaya ng sa kanya. Wala pang isang minuto, nasusuka si Diana, at ibinukan niya ang kanyang bibig para makahinga. Sa sandaling ginawa niya, ang dila ni Justin ay dumulas na parang ahas na nakakita ng perpektong bakana. Napawungol siya sa kanyang pagsalakay. Napukaw siya ng tunog. Hindi. Justin. Hindi mo ito magagawa, sa ilang kadahilanan, mas naramdaman din ni Diana ang pagtanggap kay Justin. Hindi niya tinatanggihan ang mga pagsulong nito tulad ng ginawa niya. Sa halip, ang kanyang mga pagtutol ay parang kalahating puso at may bakas din ng pagsusumamo sa kanyang boses. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang pahiwatig ng pagsusumamo nito sa malinaw at maningning na mga mata nito, ngunit sapat na iyon para magpakumbaba siya. Gamulong siya at bumaba sa kanya, pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang ilong. Pakakawala nakita nito. Oras. Tinamantala ni Diana ang pagkakataong iyon para makalanghap ng sariwang hangin. Siya ay halos masuffocate ilang segundo kanina, kung tutuusin. Ang ibig mong sabihin. Tinaman niya ito ng galit, ngunit hindi siya nagalit.
Napagtanto niya na hindi na siya nagiging antagonistic laban kay Justin at hindi niya madala ang sarili na kaputensya tulad ng dati. For a moment there, she even thought, will I say no if he really went ahead anyway? At ang sagot niya ay, hindi. Hindi niya ito tatanggihan kung sinubukan niyang gawin ito sa kanya. Gusto mo bang yakapin kita habang natutulog ka? Niyakap siya ni Justin habang bumubulong. Hindi pa ako inaantok. Umiling siya at tumangala sa kanya. Tiyo mo ba talaga ang lalaking iyon? Oo. Tumango si Justin. Wala ka pang sinabi sa akin tungkol sa kanya dati. Curious na tumingin sa kanya si Diana. Ilang taon na silang magkakilala. Ni minsan ay hindi niya pinalaki ang kanyang pamilya ni hindi pa niya ito nakita. Kahit noong kasal na sila, wala ni isang miyembro ng pamilya mula sa panig ni Justin ang nagpakita. Dahil walang magandang dahilan. Ngumiti siya. Wala na ako sa pamilya ngayon, ngunit maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol dito kung gusto mo. Nako, hindi mo na kailangan kung ayaw mo, mabilis niyang pinigilan siya. Ayaw ni Diana na balikan niya ang masasamang alaala dahil lang sa curiosity niya. Wala lang talaga. Umiling si Justin. Talagang nagtago ako ng sikreto sa'yo. Alin ang? Sa totoo lang, bahagi ako ng pamilyang De La Cruz. Yung sa Yaleview. Tiningnan niya ito ng mahinahon. Ang aking ama ay si Timothy, ang panganay na anak ng pamilya, at ang aking ina ay ang dating diva, si Elizabeth. Elizabeth Stone. Nanlaki ang mga mata ni Diana sa pagtataka matapos niyang malaman kung sino ang ina ni Justin. Elizabeth Stone ba ang pinag-uusapan mo? Ang sikat na diva noong araw. Elizabeth ay isang pangalan ng pamilya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Siya ay mas matagumpay at sikat kaysa sa iba pang mga kilalang tao sa industriya. Sa kasagsagan ng kanyang karera, pinili niyang pakasalan si Timothy. Ito ay dapat na isang magandang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang tanyag na tao at isang bata, gwapong aristokrata, ngunit makalipas ang ilang taon, sina Timothy at Elizabeth ay nasangkot sa isang kakaibang aksidente. Kabanata 213. Oo. Tumango si Justin bago tumingin kay Diana na may pagdududa. Kilala mo siya. Siyempre gusto ko. Masiglang sagot ni Diana. Noong maliit pa ako, sobrang hinahangaan ko siya. Sa totoo lang, puno ang kwarto ko ng mga poster niya. Sa kasamaang palad, nagretiro siya sa industriya ng entertainment pagkatapos niyang ikasal. Hindi ko pa naririnig ang alinman sa kanyang mga bagong kanta mula noon. Sa kanyang kapanahunan, halos imposibleng makakuha ng tiket para sa mga konsyerto ni Elizabeth. Hindi lamang limitado ang mga tiket, ngunit ang isang tiket sa kanyang konsyerto ay kadalasang nagkakahalaga ng hanggang 80,000 bawat isa. Para naman sa mga tagahanga niya mula sa ibang bansa, lilipad sila sa kung saan man gaganapin ang isang concert niya. Sa kasamaang palad, huminto siya sa paglilibot pagkatapos niyang ikasal. Mas masahol pa, namatay siya sa isang nakamamatay na aksidente sa sasakyan ilang taon pagkatapos ng kanyang pagre-retiro. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nabigla sa buong Tiania. Ang lahat ay labis na nalungkot sa kanyang pagpanaw. Tinong mag-aakalang isa ka sa mga tagahanga niya. Hinimas-himas ni Justin ang ulo ni Diana. Nang ma-accident sila ng tatay ko, 10 pa lang ako. Naalala ko nasa school pa ako nang makatanggap ako ng balita. May pumasok sa aking silid-aralan at sinabi sa akin na ang aking mga magulang ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Sa pagkakataong iyon, natulala ako sa narinig ko. Pagdating ko sa ospital, ipinadala na nila ang katawan nila sa morgue. Kaya hindi ko man lang sila nakita sa huling pagkakataon. Nang matapos si Justin sa pagkukwento, naging solemn na ang kanyang mukha. Ano man ang kanyang pinagdaanan sa nakalipas na 10 taon, hindi kapani-pani walang malungkot pa rin siya sa tuwing maaalala niya ang mga ito. Patawarin mo ako. Hindi ko na dapat dinala ito. Nang mapansin ang ekspresyon ni Justin, sumama ang pakiramdam ni Diana. Ayos lang. 10 taon na ang nakalipas. Ngumiti si Justin. Gayunpaman, tila mapait ang kanyang ngiti. Anyway, ang mga sumunod na nangyari ay mas hindi akalain. Isang araw pagkatapos ng kanilang pagpanaw, ako ay pinalaya sa pamilyang De La Cruz at malayo sa Yaleview. Pinalaan pa nila ako na huwag nang bumalik sa Yaleview at tawagan ang aking sarili bilang miyembro ng pamilya De La Cruz ng Yaleview. Bakit? Nakatitig sa kanya si Diana na may pagtataka. Siya ay itinaboy noong siya ay 10 pa lamang.
Ang masama pa, pagkatapos ng kanilang pagpanaw, iyon ang pinakakailangan niya ng emosyonal na suporta. Pinagbawalan pa nga nila siya na tawagan ang kanyang sarili bilang miyembro ng pamilyang De La Cruz. Nai-imagine ko lang kung anong klaseng sakit at pagdurusa ang pinagdaanan niya. No particular reason, I guess. Dahil lang namatay ang mga magulang ko. Si Justin ay nagpakawala ng isang mapanuksong tawa at nagpatuloy, bago namatay ang aking ama, siya ang susunod sa linya na magmana ng lahat ng mga ari-arian ng pamilya De La Cruz. Sa katunayan, siya lamang ang karapat-dapat. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang lahat ng mana ay napunta sa aking tiyuhin, si Tommy De La Cruz. Si Uncle Tommy, ang nakababatang kapatid ng tatay ko, ay pinalayas ako sa pamilya dahil nag-aalala siyang baka isang araw ay hamanin ko ang kanyang pagiging karapat-dapat para sa mana. Nakakuha pa siya ng tulong mula sa iba pang miyembro ng pamilyang De La Cruz para maisigawa ang kanyang malupit na plano. Ano? Paano nila nagawa iyon? Paano sila naging walang puso? Nang marinig ang kwento ni Justin, nanginginig sa galit si Diana. Bagamat 10 taon na ang lumipas, hindi siya makapaniwala kung gaano kalupit ang ginawa ng pamilya nito sa kanya. Paano nabubuhay ang isang malupit na tiyuhin sa mundo? Hindi lamang namatay ang kanyang mga magulang, ngunit siya ay isang 10 taong gulang na batang lalaki. Paano nila nagawa iyon sa isang batang lalaki? Dahil sa pera, syempre. Kung ikukumpara sa kung gaano karaming pera ang nakataya, ang isang 10 taong gulang na batang lalaki na tulad ko ay walang halaga. Umiling si Justin at ngumiti ng pilit. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya. Nakatagpo ng hindi mabilang na katulad ng mga pagtataksil. Nakita niya kung ano ang maaaring gawin ng mga miyembro ng pamilya sa isa't isa para sa pera. Ano? Paano ang iyong lolo't lola? Hindi maiwasang magtanong ni Diana. Wala ba silang ginawa para tulungan ka? Ano ang tungkol sa kanila? Tumigil sandali si Justin at malamig na ngumiti. Sa kanilang mga mata, ang mahalaga ay ang pamilyang De La Cruz sa kabuuan. Hindi ako ang priority nila. Hindi lang nila pinigilan si Tommy, hindi na rin nila ako hinanap simula nang itaboy ako sa pamilya. Kaya naman, hindi ko na sila nakita mula nang mamatay ang aking mga magulang. Ano? Paano nila nagawa iyon sa apo nila? Si Diana ay sobrang galit na ang kanyang mukha ay pulang-pula. Hindi siya makapaniwala sa hirap na dinanas ni Justin noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Bakit parang mas galit ka sa akin? Tanong ni Justin sa kanya habang masuyong hinawakan ang ilong niya. Paanong hindi ako magagalit? Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit kaya ang kanyang panga ay sumasakit. Paano sila naging cold-blooded? Hindi ba sila natatakot sa karma? Wala silang pakialam sa karma gaya ng pakinabang sa pera. Umagalpak ng tawa si Justin. Kung hindi, bakit mo naisip na hinanap na naman nila ako bigla? Ang lahat ay dahil ang anak ni Tommy ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Kaya, gusto nilang bumalik ako at maging puti ng pamilyang De La Cruz. Puppet. Naguguluhan si Diana. Anong ibig mong sabihin? Upang mamana ang mga ari-arian, ang isa ay dapat nakadugo ng pamilyang De La Cruz. Ako mismo ang taong kailangan nila. Biglang hindi napigilan ni Justin na mapamura. Gayunpaman, wala silang planong hayaan akong magmana ng kahit ano. Gusto lang nila na doon ako maging puppet para sa makulat kong kapatid. Oh, Diyos ko. Puro halimaw sila. Napakagatlabi si Diana at tinitigan si Justin. Nalungkot siya sa ngalan niya. Ito talaga ang una niyang pagkikita sa isang kilalang pamilya. Bago ito, madalas siyang inggit sa marangyang pamumuhay ng mga tao sa naturang pamilya. Gayunpaman, hindi na iyon ang nangyari nang marinig ang kwento ng buhay ni Justin. Sa katunayan, naiinis siya sa gagawin nila sa sarili nilang mga miyembro ng pamilya para lang sa pera. Walang pakiramdam ng mga halaga ng pamilya sa mga taong iyon. Higit pa rito, ang mga relasyon sa pagitan nila ay kasing malutong ng salamin. Anong sumunod na nangyari? Patuloy na tanong ni Diana. Pagkatapos noon, itinuring akong parang basura. Pinalis nila ako sa pamilya at sa Yaleview. Sa isang kisap mata, napunta ako mula sa pagiging tagapagmana ng pamilyang De La Cruz tungo sa pagiging pulubi na palaboy. Upang makatipid, nagtrabaho pa ako bilang isang construction worker, isang restaurant server, at isa ring trash picker. Pagkatapos, sa una kong pakikipagsapalaran sa negosyo, nag-set up ako at nagkautang ako sa maraming tao ng malaking halaga bilang resulta.
Noong dumarating sa akin ang mga maniningil ng utang, doon kita nakilala. Sa tingin ko ay magiging isang malungkot na trahedya ang aking buhay kung hindi kita nakilala. Sa puntong ito, labis na nababalot ng emosyon si Justin kaya hindi niya napigil ang hilahin si Diana sa kanyang yakap. Kabanata 214. Pakasalan mo ako. Kung hindi dahil kay Diana, malamang ay mapapatay si Justin ng mga ng utang noon. Kung iyon ang kaso, ang makapangyarihang Azure ay hindi sana umiral. Kaya naman handang isuko ni Justin ang lahat para manatili sa tabi niya habang buhay. Iniligtas mo ang buhay ko noon. Tama lang na gamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para gantihan ka. I'm so sorry, Justin. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at pagkakasala ang bumalot kay Diana matapos niyang marinig ang kanyang kwento. Kung alam ko lang ang hirap na pinagdaanan mo, hindi sana ako nagtrato sa'yo noon. Hoy, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mapaglarong kiniliti ni Justin ang kanyang ilong. Kung meron man, ako dapat ang humihingi ng tawad sa mga pinagdaanan mo sa nakalipas na 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas, nawala siya sa hangin at iniwan si Diana upang harapin ang buhay ng mag-isa. 3 taon niya itong hinintay. Alam ni Justin na siya ay dumanas ng maraming paghihirap sa kanyang sarili pati na rin sa panahong iyon. Diana, magpakasal tayo. Palusot ni Justin habang magkayakap pa rin sila. Ano? Natigilan si Diana. Pero hindi ba kasal na tayo sa isa't isa? Ulitin natin. Noon, hindi ko kayang ibigay sa iyo ang pangarap na kasal na gusto mo noon pa man. Kaya gusto kong bigyan ka ng isa ngayon. Noon, walang pera o pagkakakilanlan si Justin. Sa katunayan, ikinasal siya sa kanyang pamilya sa halip na kabaligtaran. Siya ay ganap na walang pera. Hindi na kailangan. Natarante si Diana sa kanyang panukala. Kaya naman, ang una niyang reaksyon ay ang pagtanggi sa kanya. Dahil kasal na tayo, bakit natin sasayangin ang pera natin sa isa pang kasal? Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa iyo, Diana. Habang nagsasalita siya, bumangon si Justin sa kama at lumuhad sa isang tuhod. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang kulay silver na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng liwanag, ang kahon ay mukhang napakaganda. Sa kahon, may nakaukit na salitang, natatangi. Papakasalan mo ba ako, Diana Smith? Dahan-dahang binuksan ni Justin ang kahon at ipinakita ang isang singsing na diamante. May eleganteng kislap ang singsing. Sa shank, inukit niya ang pangalan nilang dalawa. Anong ginagawa mo, Justin? Inilagay ni Diana ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig na hindi makapaniwala nang makita niyang nag-propose ito sa kanya gamit ang isang singsing na diamante. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na magpo-propose ito sa kanya. Kailan mo nakuha ang singsing, Justin? Walang alinlangan, nagustuhan ni Diana ang singsing. Kung tutuusin, matutunaw na sana ang bawat babae sa ganoong kilos. Hindi lamang siya na in love sa singsing, ngunit ang pagtanggap nito bilang isang sorpresa ay naging mas matamis ang karanasan. Gayunpaman, nakita ito ni Diana. Hindi tulad ng 3 taon na nakalipas, hindi niya ito mahal. Pinakasalan lang niya ito dahil nagre-rebel siya sa pamilya Smith. Hindi lang siya nagustuhan niya, kundi nagalit din siya. Pakiramdam niya ay tamad itong bomb at walang intensyon na pagbutihin ang sarili. Dahil sa sinabi nito, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niyang nag-propose ito sa kanya. Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Nakuha ko ito kaninang hapon noong pauwi na ako. Kinuha ni Justin ang singsing na diamante at tiningnan siya sa mga mata at sinabing, plano ko talagang mag-propose sa iyo simula noong araw na bumalik ako. 4 na taon kong hinintay ang araw na ito. Mahal, papakasalan mo ba ulit ako? Ako, habang nakatikip pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, si Diana ay nawala ng masabi. Tumingin siya sa kanya na may luhang mga mata at nagtanong, hindi mo ba ako napupuot sa kung paano kita tinatrato noon, Justin? Paulit-ulit niyang pinili na manatili sa tabi ko at protektahan ako kahit ang harsh ko sa kanya noon. Inilagay pa niya ang kanyang buhay sa panganib para lang maprotektahan ako mula sa aksidente sa sasakyan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagsisisi sa kanyang ginawa. Karapat-dapat ba talaga ako sa pagmamahal niya? Siyempre, hindi kita galit. Umiling si Justin. Instead, I'm deeply in love with you, Diana. Kung wala ka, hindi ako magiging kung sino ako ngayon.
Ako, sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga pisngi ni Diana. Natunaw ang puso niya nang muling sumulyap kay Justin na nakaluhod sa harap ng kanyang mga mata. Oo. Papakasalan kita. Inabot ni Diana ang kanyang kamay kay Justin. Hinawakan ni Justin ang kamay niya at isinuot sa kanya ang diamond ring. Pagtigawan niya noon ay bumangon siya, niyakap siya, at hinalikan sa labi. This time, hindi na humiwalay si Diana sa kanya. Mula sa sandaling sinabi niyang I do, napagpasyahan niyang hindi na dapat magkaroon ng hadlang sa kanilang dalawa. Mula noon, sa wakas ay tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang asawa ni Justin. Darling, dapat ba nating subukan ang isang sanggol ngayon? Humisi si Justin at mungkahi matapos kumawala sa mapusok na halik. Ito ay masyadong maaga. Si Diana ay namumula ng hindi mapigilan habang umiiwas sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, lalong napukaw si Justin nang makita niyang namula si Diana. Napaka-irresistible niya. Masyado bang maaga? Tumawa si Justin at binuhat siya bago ibinagsak sa kama. Sa isang iglap ay nagdikit ang dalawa ng mahigpit na naririnig nila ang pintig ng puso ng isa't isa. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin sa akin, Justin? Kinabahan si Diana na nanginginig ang boses. Kasabay nito, ang kanyang mukha ay namumula na kasing pula ng isang hinog na mansanas dahil sa kahihiyan. Ano sa tingin mo? Ibinaba ni Justin ang tingin at idiniin ang labi nito sa labi niya. Hoy, huwag. Please, ayoko niyan. Kahit papaano ay lumaban siya, hindi niya napigil ang sumuko. Pagkaraan ng ilang minuto ng matinding pakikipagsapalaran, nag-aapoy ang pisngi ni Diana, at ang kanyang tingin ay naging isang dampi. Si Diana ay karaniwang isang inosenteng babae. Kaya malapit nang mawala ng pagpipigil sa sarili si Justin nang makita niya kung gaano siya napukaw. Dapat nasa akin siya. Justin, tumigil ka. Biglang hinawakan ni Diana ang braso niya at bumulong, ako, hindi pa ako handa para dito. Sa tiyak na pagkakataong iyon, nagawa ni Justin na pakalmayan ang sarili at mabawi ang kanyang katahimikan. Habang hinahaplos niya ang buhok niya, may sasabihin pa sana siya. Gayunpaman, bago niya maibuka ang kanyang bibig, tinitigan siya ni Diana sa kanyang walang magawang ekspresyon at nagmakaawa, pwede ba tayong maghintay hanggang sa gabi ng ating kasal? Kabanata 215. Ang pakikipag-ugnayan. Siyempre. Humiti si Justin at hinalikan siya sa noo. Hinding-hindi kita pipilitin na gawin ang anumang bagay na ayaw mo. Salamat. Habang nag-aapoy ang mukha niya, tamad na sumandal si Diana sa braso niya. Ha! Nagpapasalamat ka na naman sa akin. Inabot ni Justin ang palad niya at pinalo si Diana. Nagulat siya at tinanong niya, bakit mo ginawa iyon? Hindi ka kasi natuto ng leksyon mo. Ang palo na iyon ay isang magaang parusa lamang. Ibinaba ni Justin ang kanyang tingin at idinagdag, kung gagawin mo ulit ito, mas mabigat ang parusa sa iyo. Napaka-pervert mo. Napakagatlabi si Diana habang tinatitigan siya ng matalim. Pagkatapos, tumalikod ito sa kanya. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Nang sumunod na araw. Nang ang mga tao sa Jadeboro ay nabigla pa rin sa ginawa ng apat na hari ng digmaan sa Jasona, ang Valerium Hotel sa Jadeboro ay nakatanggap ng bukong para sa pinakadakilang engagement party kailanman. Pakiramdam ni Zayden Crawford, ang may-ari ng hotel, nang hina ang kanyang mga tuhod nang tumuntong siya sa main hall. Nanginginig siya nang makita ang dalawang linya ng lalaki na nakatayo sa harapan niya. Sa isa sa mga linya ay nakatayo si Harrison, ang pinakamalupit na tao sa Jadeboro. Nakatayo sa tabi niya si Randall, ang alkalde ng Jadeboro. Susunod, si Andrew, ang pinuno ng dibisyon ng Divine Dragon Guards. Panghuli, naroon si Graham, ang chairman ng Graham Group, ang pinakamalaking real estate firm sa Jadeboro. Ito ang ilan sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa paligid. Sa madaling salita, ang isang solong stomp mula sa mga lalaking iyon ay magpapadala ng mga ripples sa Jadeboro. Ang higit na ikinatakot ni Zayden ay ang katotohanang ang apat na nabanggit na lalaki ay talagang nakatayo sa atensyon ng mahiyain. Sa sobrang takot nila ay namamalayan nilang gumawa ng tunog kapag sila ay huminga. Ano ang nangyayari? Lahat ito ay mga maimpluwensyang lalaki sa Jadeboro. Sa harap ng mga lalaking iyon ay nakatayo ang apat na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng unipormeng militar. Lahat sila ay may pamatay na aura sa paligid. Bukod pa riyan, ang kanilang mga titig ay madilim at kasing lamig ng yelo.
Kaya naman nagtaka si Zayden kung mamamatay ba siya kapag nagtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw ba ang boss ng hotel na ito? May hawak na espada ang isa sa mga nasa middle-aged na lalaki ng malamig niyang titigan si Zayden. Nataranta, nagmamadaling sumagot si Zayden, oo, ako nga. Maaari ko bang malaman kung sino sa inyong mga ginoo ang nagnanais na magkaroon ng engagement party dito? Wala sa atin. Tagot ng lalaking may espada. Hindi mo rin kailangang malaman kung sino ang partikular na tao na iyon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ihanda ang venue para sa engagement party pagsapit ng takip silim. Pagsapit ng takip silim. Nang marinig iyon, napatingin si Zayden sa kanyang relo at nakitang 4 na oras na lang bago lumubog ang araw. Paano ko ito gagawin sa tamang oras? May problema ba? Nakapatay ang lalaking may espada kay Zayden. Halos mapaluhod si Zayden sa kakabog. Malakas siyang umiling at sinabing, hindi. Walang problema. Walang paraan si Zayden na maglakas loob na tanggihan ang kahilingan na nagmumula sa isa sa mga lalaking nanakot kay Andrew at Randall. Paano ako makakahindi? Ayoko pang mamatay. Gayun din, alisin ang lahat ng tao sa iyong hotel maliban sa iyong mga tauhan bago ang takip silim. Dagdag pa ng lalaking may espada. Oo, naiintindihan ko. No choice si Zayden kundi sumunod. Higit pa rito, gusto kong masuri ang lahat, kasama ka, bago ka magsimulang maghanda para sa engagement party. Ito ay sa pilitin. Naririnig mo ba ako? Utos ng lalaking may espada. Oo. Siyempre. Halos maiihi ni Zayden ang pantalon niya sa sagot niya. Iyon ay parang isang utos sa halip na isang kahilingan. Pupunta ako at titingnan ka bago lumubog ang araw. Siguraduhin na ang lahat ay ginagawa ng naaayon. Kung hindi, isasara ko ang lugar na ito. Pagkasabi noon, tumalikod ang lalaking may espada, kasama ang iba pa at nagsimulang maglakad palabas. Nang makita iyon, kinabol sila ni Zayden at mahinang nagtanong, pwede mo bang iwan ang pangalan mo para makontak ka namin mamaya? Na hindi na kailangang. Umungal ang lalaking may espada na hindi man lang lumilingon. Pagkatapos ay nagmamadali silang inilakad ni Zayden palabas sa main entrance ng Valerium Hotel. Paglabas niya ng entrance, nabigla siya sa nakita. Mayroong hindi mabilang na mga armadong sundalo na nakasuot ng itim na baluti sa labas ng hotel. Napapalibutan pa nga nila ang lugar. Nang walang nawawalang anggulo, nakatutok ang kanilang mga baril sa lahat ng direksyon sa paligid ng hotel. Ano ba ang nangyayari? Bumilis ang tibok ng puso ni Zayden, at nagsimula siyang huminga ng mabigat habang sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Atensyon, Anima Dragon Guards. Matapos humakbang palabas ng pasukan, ang lalaking may espada ay tumingin sa mga nakabaluti na sundalo at nagutos, narito ang aking utos. Isara ang lahat ng labasan ng bawat daanan sa paligid ng Valerium Hotel. Kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang pinapayagang pumasok o umalis sa lugar na ito. Oo. Umuungal ang mga sundalo bilang tugon. Napakalakas ng dagandong na nakakadurog sa tainga kaya medyo yumanig ang lupa. Pagkatapos nito, humakbang ang isa pang nasa katanghaliang gulang na may hawak na baril. Tumingin siya sa mga sundalo at sumigaw, atensyon, Fang Dragon Guards. Inutusan kitang makapasok sa mga posisyon at isil ang Valerium Hotel ngayon. Walang sino man ang pinapayagang umalis nang walang pahintulot ko. Oo. Umalangaw-ngaw sa buong hotel ang isa pang nakakakilabot na dagandong. Napakaingay nito na halos mabasag ang lahat ng glass panel sa hotel. Matapos magutos ang dalawa sa mga lalaki, humakbang ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na uniforme ng militar. Atensyon, banal na Dragon Guards. Iniuutos ko sa iyo na isara ang lahat ng mga kalsadang patungo sa Jadeboro. Kahit isang kotse ay hindi pinapayagang magmaneho sa kalsada nang walang pahintulot ko. Oo. Isa pang dagandong ang narinig mula sa mga kawal. Pagkaraang mailabas ang naunang utos, humakbang pasulong ang huli sa 4 na lalaki. Atensyon, Eagle Dragon Guards. Inutusan kitang isil ang buong Jadeboro. Walang sino mang kaluluwa ang pinapayagang pumasok o lumabas ng Jadeboro nang walang pahintulot ko. Kung sino man ang maglakas loob na humadlang sa amin, huwag mo silang kawan. Oo. Pagkatapos ng panibagong dagandong na nanginginig sa lupa, ang lahat ng mga sundalo ay handa nang tuparin ang kanilang mga tungkulin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Para silang magmarcha sa digmaan.
Lumabas ka. Kawakas, ang lahat ng mga sundalo ay ida-employ sa kani-kanilang posisyon upang magampanan ang kani-kanilang tungkulin. Sa isang kisap mata, ang Valerian Hotel ay nababantayan na parang kuta.